Okay. So, pagdating sa ER, usually sa ER na dinadala, no? Yes. Bihira yan na magki-clinic, walang ganun. Kasi talagang hindi maayos ang pasyente pag dumadating. Okay. What do you usually do? At what do you usually request for? Okay. May mga basics tayo na kailangan i-request. Unang-una, we have to check the blood sugar just to make sure na yung pagkawalan ng malay o yung pag-changes in behavior hindi dahil sa hypoglycemia. Pangalawa, we have to rule out kung ito ay stroke na brain attack or kung may condition nga na mainit na environment, it's heat stroke. So, kailangan tayo mag-CT scan or MRI kung available. At basic tests like CBC, electrolytes especially, and kidney function. Ay, kasi from there, marurule out yung iba. Yes. Okay, until mag-come up ka with ano. But of course, syempre, you still continue to get history taking, diba? And then on physical examination, can we rely on basic physical examination only in cases of heat stroke? Sa heat stroke, to diagnose heat stroke, kasi diagnosis of exclusion siya. Ibig sabihin, high index of suspicion. You have to have the condition. Ibig sabihin, na-expose yung pasyente sa prolonged heat. Kasi hindi ibig sabihin na ang pasyente dumating na altered ng sensorium, mataas ang temperatura, heat stroke na. Pwede kasi yung infection, meningitis, encephalitis, or sepsis. So, yun ang una naming i-rule out. Pagka hindi napasok doon at yung talagang condition niya is mainit yung environment, 40 degrees ang ating heat index, matagal na expose yung pasyente at yung kanyang condition nangyari within about 15 minutes or to an hour with that exposure, and then everything is okay. For example, a CT scan is normal, walang stroke, then we diagnose as heat stroke. I see. Hindi kaya ako natanong kasi 'di ba, critical nga yung yung temperature. Yes. So dapat maibaba kagad. So dapat mabilis ang kilos lahat, everything. Yes. Kasi while waiting para magawa pa yun and all, on the side ba, if you're entertaining that, binababa nyo na rin yung temperature? While we are doing that, we're doing our primary survey, kasama na doon ang pagbaba ng temperature. Temperature control. So, hindi naman ideal. Talagang gumagalaw everything. Okay, basic. Ganun kabilis sa emergency room setup. Okay, and so after that, but of course, basic, while waiting for everything, naka-IV na and all, ganyan. Napaka-importante. Gaya na sabi ko, primary survey, i-protektahan yung airway, then yung breathing ng pasyente. Kung kailangan, lagyan ng oxygen. Then yung circulation, maglagay ng IV fluids. Importante dyan, ma-rehydrate. Most of the time kasi ang pasyente in heat stroke, dehydrated din. So, we have to rehydrate. Kasi parang the patient, parang tried initially to compensate. So, parang nag-sweating and all, no? And hindi lang water ang nawawala, even electrolytes. So, that makes it, may another problem naman if ever. Correct. Okay. And then, so nagawa na yung lahat. And then, usually, if out na lahat ang results, ng emergency ancillary procedures, and you have confirmed that it really is a heat stroke, so, what's next after that? So, pag heat stroke, kailangan kasi ng continuous management ng pasyente. Kailangan siya sa monitored room. So basically, na-admit natin tong pasyente. Admissible talaga siya. And usually ICU admission yan. Pangalawa, hindi rin kasi mabilis yung pagpapaba ng temperatura. Kailangan to in a controlled setting. Okay. So kasi pag bigla mong pinababa yung temperatura, pwedeng yung katawan mo mag-shiver o mag-chills. Kasi from 40 pababain mo sa sobrang baba ka agad, ang compensation ng katawan is to produce heat. So pag nag-produce siya ng heat, pwede mag-shiver yung pasyente, pwede siyang mag-seizure. So hindi rin talaga mabilis yung pag-control namin. So dapat dahan-dahan. And we know na pag nag-seizure, di ba, may mga part ng brains na pwedeng madadamage. Okay. Pag nag-seizure kasi yan, magdi-decrease ang oxygen supply sa brain with the increased oxygen demand din ng brain. So magkakaroon pa ng further brain injury. So kaya piniprevent din natin yun na overshoot ka agad yung pagbaba ng temperature. Okay. And so dapat maibaba, at least hindi kahit gradual, pero hindi na kasing taas nung previous. Para wag na mag-progress yung mga problema. Okay. And kapag nangyari to, usually ganong katagal tong time frame na to, Doc? Depende, again, sa pasyente. So, it can last from how soon and how late? Definitely, yung pagpababa ng temperatura, kailangan importante yan, mababa within hours. Okay? So, hindi pwede kasi ang katawan natin, may kakayanan lang mag-tolerate ng 40 degrees centigrade. Mas tumatagal na 40 degrees siya, nagkakaroon na ng cell injury o damage sa cells. Pagka more than 44 na, cell necrosis na yan. Cell death na kaagad. And once nagkaroon ng cell death,
magkakaroon na tayo ng organ failure, especially yung kidneys, liver natin. And pag naapektuhan yan, magkakascade of events na yan. Yun ang iniiwasan natin. Anong ginagamit sa hospital setting na pampababa ng temperatura? Sa Pilipinas, medyo wala pa tayo ng invasive na temperature control. Basically, atin is yung thermal blankets or basically ice packs. Naglalagay tayo ng ice pack sa batok, sa kilikili, sa singit para bumaba yung temperatura. Kasi itong mga intertriginous air singit, dyan yung mas mataas ang temperatura. Yes. And then of course, gaya na sabi ko, kailangan tanggalin ang kasuotan ng pasyente para mas mabilis mag-evaporate. Pwede tayong gumamit ng basang cloth or a blanket kung wala tayong cooling blanket. And then of course, sa ibang hospital na kung meron silang kakayanan for invasive thermal control, kaya naman ng ibang hospital. Ay, siguro dito papasok rin yung bago isugod yung pasyente, pwedeng may tumawag na, di ba, ng ambulance. At the same time, kung saan planong dalhin, na pinakamalapit, ay dapat nagpa-abiso na rin. May padating na pasyente na ganito po, ganyan. Okay, so para nakahanda rin ng lahat, di ba? Napaka-importante nung sabi mo, Doktora, kasi sa atin, lalo na sa emergency department, pag tunawag yung pasyente, naghahanda kami sa pasyente. Importante rin na maunahan na kami na para bago pa dumating yung pasyente, handa na yung mga gamit. Minsan din kasi na yung mga ospital hindi rin handa, kulang sa kagamitan, definitely magsasuffer yung pasyente. So I'm sure may mga gamit naman. It's just that of course, kailangan din na maluwag ang emergency room para nakakakilos ang lahat. Kaya di ba, usually ang kaanak hindi na pinapasama dito sa cubicle. Kasi hindi ka makakilos maigi nagmamadali di ba? Ang mga staff, medical staff. Okay, so sige. So bago dalahin doon, so usually itong mga pasyente ba na heat stroke, pag nakita ay wala ng malay? Or iba medyo meron pa? Yung pag heat stroke na, usually may altered mental status yan. Either iba nahihilo lang, parang tutulog-tulog, yung iba disoriented or nawawala sa sarili, yung iba nagkakaroon ng hallucination, yung iba naman overt sila na walang malay o in coma. So, extremes, depende kung anong naabutan mo. So, any form of neurologic deficit pwede nilang ma-experience. I see. The reason why I ask kasi, would it be safe, na papainom pa yung pasyente kahit na parang lethargic na? So kasi di ba pwede makababa ng temperatura pagka, like sabi nyo rin kayo na, bukod sa temperature na issue natin here, most of the time, heat stroke patients are also dehydrated. Yes. So kung hindi pa sila pasok doon, gising pa sila, hindi pa yung sobrang walang malay, pwedeng painumin. At sana dapat naka-upright, hindi nakahiga. Baka another problem na naman, may mag-aspiration pneumonia. Okay. And so, yung critical period of time, dapat talaga madala ka agad, no, Doc? Yes. Habang binibigyan natin ng pangunang lunas, yung pagbibigay ng pagbababa ng temperatura, decrease yung exposure sa heat, and then pagbibigay ng rehydration, tumatawag na tayo ng tulong para dalhin ng pasyente sa ospital. Okay, and usually anong expectation ng family dito, or is it a case-to-case basis? Kung mga heat stress lang, heat exhaustion, usually after several hours of observation sa emergency department, after rehydration, napapauwi namin ng pasyente. Pero kung ito ay heat stroke na, kailangan ng continuous monitoring, and then if nga may other conditions, kailangan natin i-correct yung other conditions. Kasi nga, most of the time, these patients, meron silang mga pre-morbid condition. May mga sakit sa puso. Lalo na, di ba sabi nyo, extreme of ages. So, parang mangyari pag mga lolo-lola na, syempre, we expect, tawag nito, sila yung may mga comorbidity, may mga underlying illnesses na. Especially may mga heart failure na, because of the heart failure niya, and then sobrang tumibok ang puso, trying to compensate, further progress yung heart failure. So it just means that heat stroke can even aggravate the pre-existing illnesses. Definitely, yun talaga. It's not really the heat stroke itself. It's really the complications. The complications of it that come with it. Okay, so in the event, Doc, na nahabol naman yung pasyente, nadala, okay. Kasi basically dito, pag heat stroke, dapat talaga madala sa ospital. It's not like babantayan pa, baka sakali mag-okay. So, dali na lang natin. Now, kung nahabol, okay, so, does it happen na nahabol, pero eventually, nangyayari ba may mga damaged organs? Pwede.
Meron tinatawag na early complications saka late complications yung heat stroke. Early complications start with electrolyte imbalance and then acute renal failure pag damage sa organs. Pero once na hindi masyado na control at nag-further damage sa cells, sa organs, nagkakaroon ng permanent organ failure. Pwede magkaroon ng total kidney failure, liver failure. Pinaka-extreme, yung hindi natin mahabol, mag-cause ng death sa pasyente. Especially kung umabot na yan sa tinatawag nating DIC, Disseminated Intravascular Coagulation, which is a very late complication of heat stroke. So, pero kung nag-survive naman ng pasyente, pwede siya magkaroon ng mga other conditions like, for example, heart failure, heart attack, pwede yung mga ganun. Generally speaking, yung prognosis ng patient na heat stroke, considering na naidala ka agad, how is it? Pag nadala ka agad, nabigyan ka agad ng lunas, sa pababa ka agad natin ng temperatura, maganda naman ang prognosis. Pero most of the time, because delayed yung recognition, yung pag-estima natin dun sa condition, yun ang mga time na hindi maganda yung kinakalabasan o yung prognosis ng pasyente. I see. And so yun ang pwede ikawala ng pasyente. Yes. Yun ang mga usual reason kung bakit sa ibang lugar, lalo na pag may mga tinatawag silang yung heat surge nila, is nagkakaroon ng mga mortality, especially yung mga matatanda. So, sa extreme of ages, Doc, between sa mga nakita nyong cases, between dun sa very young ones, dun sa not so young ones, okay, so, sino yung parang mas madaling mahabol? Sa aking experience, mas madaling mahabol yung mga bata. Really? Kaya ako tinanong, Doc, kasi di ba, mas bata, di ba, parang mas mataas yung percentage ng water component. Di ba may dehydration, but still, it's mga bata. So talagang mas malaki din yung mas challenging dahil ang mas may edad ay mas maraming pre-existing illnesses. Yeah, maraming komplikasyon. Based on my experience, mas matanda na mahirap i-control yung symptoms, mahirap na rin habulin. At minsan very late na dinadala sa ospital. And then mas marami sa mga nakita kong pasyente na may heat stroke, talagang nasa matatanda na. Naku, so ang key dito, prevention na lang. Yes. At saka bantayan natin yung ating mga mahal sa buhay. Okay. Diba kasi this is preventable, Doc, Yes. diba? Oo. Pero ba mga lifestyle changes that we can like remind our viewers with? Just so, para makatulong maiwasan na mag-suffer ng isang heat exhaustion or worse, heat stroke. Okay, napaka-importante kung may mga kamag-anak po kayo na may mga kondisyon like sakit sa puso or yung mga bedridden, na pag ganitong umiinit ang ating temperatura, make sure natin na yung kanilang kwarto ay well ventilated, maganda yung daloy ng hangin, hindi sila expose sa matagal na init at alinsangan. Make sure that they are well hydrated at magsuot din ng maninipis na damit at light-colored na damit. Kung tayo naman po ay mga individual na magkakaroon ng activities, importanteng lakad, planuhin natin ng lakad natin sa time na hindi mainit, yung kalagitnaan ng araw. Umiwas tayo sa mga activity na gawin between 9 a.m. or 10 a.m. to 3 o'clock kasi yun ang pinakamainit. Gumamit din tayo ng mga protection like gamit ng payong, pamaypay, at importante yung pag-inom ng sapat na tubig. Dapat lagi may baon. Yes, tubig, more than 8 glasses of water. And of course, hindi kasi kulang din kasi yung tubig, kailangan may electrolyte din. So basically, dapat uminom tayo ng electrolyte solution or kahit sports drink. At ang mga lolo-lola, dapat ay lagi may kasama po. Yes. Napaka-importante na gagabayan natin yung extreme of age, yung mga bata, saka yung mas matatanda. Very well said, Doc. So this time around, Doc, baka meron kang health advice para sa ating mga viewers. And then pwede din kayong bumati, Doc, after. Gaya po na sabi ko, ngayon na umiinit ang ating panahon, napaka-importante na alagaan na ng ating sarili, planuhin ang ating mga activities, gawin siya sa time na hindi ganun kainit ang araw. Importante na alagaan ang sarili para matulungan natin ang ating pamilya pa. I see. Okay, thank you very much, Doc. You might want to invite our viewers to visit you here at Makati Medical Center. Okay.